Magandang araw sa inyong lahat. Ang nilalamang aralin sa video na ito ay mga uri ng talumpati at mga bahagi ng talumpati. Mga uri ng talumpati. Talumpati na nagpapaliwanag. Layunin ng talumpati na magbigay ng impormasyon o paliwanag sa pamamagitan ng pag-uulat at paglalarawan. Simple at direkta ang paglalahad ng impormasyon upang madaling maunawaan ng mga tagapakinig. Ikalawa, talumpati na nanghihikayat. Layunin nito ang magka-impluwensya sa pag-iisip at kilos ng mga tagapakinig. Nagbibigay ng sapat na mga katibayan upang mahimok ang mga tagapakinig na paniwalaan ang sinabing ideya o pananaw. Kinakailangan maalam ang nagsasalita sa kaniyang pinupunto o sinasabi. Talumpati ng pagpapakilala. Sinasagawa ito upang ipakilala ang isang panauhin sa isang pagtitipon o gawain batay sa kaniyang mga karanasan at posisyon upang mabigyan ng kaalaman ang mga tagapakinig tungkol sa kaniyang buhay at upang maihanda ang mga tagapakinig sa sasabihin ng magtatalumpat. Talumpati ng pagsalubong. Madalas itong isinasagawa sa programa o okasyon. Ito ang paunang pagbati at pagpapaliwanag sa kahalagahan at layunin ng mga idinaraos na okasyon bago ito isagawa. Talumpati ng pamamaalam. Isinasagawa ito sa huling bahagi ng isang programa o okasyon. Laman nito ang mensahe ng pasasalamat sa mga dumalo at paghihikayat sa mga panauhin na pahalagahan ang layunin ng isinagawang programa. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng talumpati. Una ay ang panimula. Sa bahaging ito, tinatawag ang pansin ng mga tagapakinig, kadalasang gumagamit ng anekdota o mga linya, pahayag na panawag pansin ang nagtatalumpati upang pukawin ang mga interes ng mga tagapakinig. Ang ikalawa naman ay ang paglalahad. Ang bahaging ito ang pinakakatawan sa talumpati. Dito inilalahad ang isyu at pagpapahayag ng diwa sa paksang tinatalakay. Dito rin ipapaliwanag ng nagtatalumpati ang layunin ng kaniyang talumpati sa mga tagapakinig. Ang ikatlo naman ay ang paninindigan. Dito, ipinapaliwanag ng nagtatalumpati ang kaniyang mga katuwiran hinggil sa isyu. May layunin itong humikayat o magpaliwanag sa mga nakikinig. Ang ikaapat naman ay ang pamimitawan o konklusyon. Sa bahaging ito, binibigkas ang pangwakas na pangungusap ng isang talumpati. Kailangan din magtaglay ito ng masining na pangungusap upang mag-iwan ng kakintalan sa mga tagapakinig.